House Strategist Lito Banayo ibinunyag na ang pangiipit ng mga kongresista sa vice-presidente ay isang political move para pabagsakin ang leading contender sa 2028 elections. House of Representatives namumutla na sa kaba kasabay ng pag-apila ng kampo ng vice-presidente na ibasura ang impeachment complaint. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi pinalagpas ni VP Sara ang pag-abuso ng House of Representatives sa impeachment process matapos tuldukan mismo ng vice-presidente nang umapila ito sa Senate Impeachment Court na ibasura ang verified impeachment complaint laban sa kanya dahil nilalabag na nito ang one-year bar rule ng 1987 Constitution. Kaya naman, House of Representatives nagkuhukay na ng magiging bala nila upang mabigyan na naman ng bagong dahilan para ituloy ang impeachment kahit labag na sa batas. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon upang liwanagin ang ilang mga nabibinbin na mga issue kaugnay sa naging aksyon ng Ombudsman sa rekomendasyon report ng mababang kamara, yung komite nito sa Committee on Good Government and Public Accountability, pati na po mga bagay-bagay tungkol sa answer ad cautelam na inilahad ng nasasakdal na pangalawang Pangulo. With that, handa po akong tumanggap ng mga tanong sa inyo. Good afternoon po, Attorney Bukoy. Tanong ko lang po sana, una sa lahat, ano po ang masasabi ng House Prosecution Team sa naging reply ng kampo ni Vice President Sara Duterte dito sa writ of summons ng Senate Impeachment Court? Ang inilahad ang final ni Vice President Duterte ay hindi reply kundi isang answer ad cautelam. Ano po ang aming reaksyon dito? Ang ibig sabihin po ng ad cautelam is for caution. So, ibig sabihin, hindi pa niya tinatanggap o kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sapagkat ayon ho sa rules, pag ikaw ay nag-file ng special appearance, dapat ilahad mo ang dahilan kung bakit mo kini-question ang jurisdiction ng husgado. Ang ginawa niya, ang ginawa ng pangalawang Pangulo through her lawyers, pamamagitan ng kanyang mga abogado, nag-file lang ng ad cautelam, entry of appearance, pero walang sinasabi kung anong dahilan. Ganon din po yung kanilang ginawa nung sila ay maglahad ng answer ad cautelam. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. So, ito po, hindi ho ito naaayon. So, as if nag-file siya ng answer, pero hindi niya kinikilala ang jurisdiction. Number one. Pangalawa, predictable po sa mga naging pangyayari ng mga nakaraang araw bago siya naglahad ng kanyang sagot. Inaasahan na po namin ito na she will file something like this. Patuloy niyang hindi kikilalanin ang jurisdiction ng impeachment court at maninindigan siya na walang jurisdiction. Meron pa nga dyan, may sinabi pa, dadagdagan ko po, sinabi na ang Articles of Incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit nyo sinagot? Di ba? Opo, with this po, Attorney Bukoy, kung sinasabi natin na hindi naman yun talaga reply as it is, magre-reply pa rin po ba within 5 days upon receipt ang prosecution team? Yes. Magpa-file kami ng reply. Ang deadline namin ay sa Sabado, pero palagay ko handa kaming sumagot ng mas maaga. Okay, thank you po, Attorney. Walang anuman. Thank you, Mela. Let us now turn to Bibian Gulia from ABS-CBN2. Bibian, please proceed with your questions.
Attorney, magandang hapon po. Kunin ko lang po afternoon. yung komento ninyo dito sa pahayag dito sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi po niya dapat i-dismiss ang complaint dahil na-violate daw po yung one-year bar rule. So, void ab initio raw po itong reklamo. And number two, sabi po niya, there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Okay, let's break down your question kasi multiple eh. Ano po yung una ninyong katanungan? Yung void ab initio dahil daw po na-violate yung one-year bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayaw kong prematurely sagutin yan sapagkat yan ho lahat ay ilalahad pag-file namin ng reply. Yung pangalawa niyong tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasite niya na hindi tama na mag-proceed to trial dahil sinite niya yung may kamalian sa proseso at sinasabi niya yung impeachment rules number 1013 I think 1013 na sinasabi na dapat i-exhibit ng prosecution ang articles of impeachment. They are citing a rule that does not exist. Sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to, na ipasa itong impeachment rules na ito, ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na-aprobahan ng Senado. So, wala ho yan sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now, ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number 39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. Sir, dun lang sa one-year bar rule kasi 'di ba ang nakalagay sa Constitution if it applies doon sa mga complaints that are initiated. Ano po yung definition ng initiated? Ano yung mako-consider na initiated? Okay. Under the rules po, and decided cases ng Supreme Court, initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun doon sa tatlong unang impeachment complaints eh. Ngayon, ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than one-third na endorsement ng mga congressman. Kapag ganun po, yung articles, yung impeachment complaint becomes the articles of impeachment itself. Yun ang sagot. And hindi ho na-violate yung one-year bar rule. Because yung tatlo na naunang impeachment complaint, hindi ho nakaabot doon sa referral to the Committee on Justice.
So walang na-violate na one year bar rule. Huli na lang from my end, attorney. What can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint. And matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. It was all procedural. Ito ho yung tinatawag na wagging the dog, na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. Thank you, attorney. You're welcome. Meron pa po ba? Hello. Hello. Thank you, BBN. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Nasel to follow. Good Rosalie? afternoon po, attorney. Yes. Good afternoon. Yeah. Kayo po naniniwala na matutuloy po yung trial, pero yung sagot po ba ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court, kinokonsideran nyo rin po ba yan na tactical move to delay the trial proper? Yes, sir. Yan ho ay expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, idadivert mo, ililihis mo yung usapin. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. Yun po. Attorney, moving forward po, do you expect, sabi nyo nga po, lagi kayong may expectation na on their part ay i-delay po yung trial proper. Pero ano po yung, if this is the case, pwede nyo po bang sabihin bakit kayo confident na matutuloy pa rin yung trial? Matutuloy ang trial because meron ng sagot. Kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. Hindi po papel ng prosecution na punuan ang kanyang kakulangan. Kami ngayon, we made allegations of charges based on facts. It is now for us, ngayon ay nasa sa amin na patunayan ito. So, kaya po kami ay kumpiyansa na dapat na matutuloy na po ito. Okay po. Thank you po, attorney. You're welcome. Thank you. Thank you, Rose. We will now call Linesca Panti from GMA Online. You are recognized, Linesca. Yes, good afternoon po. Sir, Good afternoon. related, not exactly impeachment, but some of related. Should the ombudsman wait for the Senate impeachment court's verdict on the vice president before deciding whether she should be prosecuted or otherwise? Yes. Ang impeachment proceedings po is of primordial consideration. Yan ho ang pinakamataas na antas tungo sa panagutin ang impeachable official. Under the Ombudsman Act, Republic Act 6770, meron hong dalawang provision doon na sinasabi na ang ombudsman ay hindi pwedeng imbestigahan ang impeachable official because sapagkat ang mekanismo ay nakasaad sa saligang batas, impeachment, na ang may jurisdiction ay ang Senado, sitting as an impeachment court, number one.
Pangalawa, meron din diyang provision na nagsasabi, kung iimbestigahan, maaaring imbestigahan ng ombudsman ang impeachable official kapag ang layunin nito ay mag-file ng verified impeachment complaint. Yun lang ho. So, ngayon, dapat nagsimula na ang impeachment proceedings, nag-acquire na ng jurisdiction ang impeachment court, the ombudsman should await the outcome of the impeachment proceedings. The ombudsman should take a back seat and tignan niya yung ano yung ebidensyang ilalahad sa during the trial. So dapat ho bigyan ng pagkakataon ang impeachment court na nag-acquire na ng jurisdiction na isulong yung paglilitis hanggang ito ay matapos.